Heto na muli tayo mga koys. Shoutout po sa ating masusugid na manunood at subscriber. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, ang grupo ay nagkampo sa isang bukas na espasyo para magpahinga. Nagpasalamat si Minhong kay Chael dahil sa pagtaas ng kanyang mga puntos sa karanasan. Tinanong ni Chael si Minhong kung ano ang nararamdaman niya at kung tama ba siya na ang biyahe sa bus ay nakakatuwa. Sumang-ayon si Minhong ngunit nagtanong kay Chael kung makakahuli ba sila ng mga halimaw sa kanilang lakad bukas. Sinabi ng isa sa mga lalaki kay Chael na lihim silang napunta doon at hindi sinabi sa kanilang mga magulang dahil sinabi ni Chael na makakakuha sila ng tunay na karanasan sa pakikipaglaban. Tiniyak ni Chael sa kanila na huwag mag-alala at ipinaliwanag na nagplano siya ng isang ruta kung saan ligtas silang makakahuli ng mga halimaw. Naglagay siya ng kamay sa balikat ni Minhong at tumawa habang sinasabi sa kanya na sa susunod na araw ay makatikim na sila ng aksyon kaya dapat silang magpahinga ng maayos. Sumang-ayon si Minhong at sinabi kay Chael na nagtitiwala sila sa kanya. Si Minhong at ang kanyang koponan ay pumasok sa toldo upang magpahinga, iniwan sina Chael at ang kanyang mga kasamahan sa likod na nakangiti ng nakakatakot habang iniisip kung paano naniniwala ang mga baguhan sa kanilang mga kasinungalingan. Ilang sandali lang, tahimik na nakaupo si Iron malapit sa apoy nang lumapit sa kanya ang babae. Tinanong niya kung maaari siyang umupo sa tabi niya at tumanggaw siya bilang sagot. Umupo ang babae at tinanong kung siya ay isang wanderer at kung siya ay isang martial artist, ano ang kanyang antas. Napansin niya na hindi siya nakialam sa pangangaso sa araw na iyon. Sumagot siya sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanya kung alam niyang bastos na tanungin ang isang martial artist tungkol sa kanilang antas. Nagulat siya at ipinaliwanag na siya ay isang baguhan pa lamang na manlalaro at hindi niya alam ito. Napansin niya na hindi man lang siya nagkunwari na mahiya, na nakita niyang kakaiba. Pagkatapos ay tinanong niya kung maaari niyang malaman ang kanyang pangalan. Tinitigan niya siya ng ilang sandali at nang magtama ang kanilang mga mata, nakaramdam siya ng takot at tumingin sa ibang direksyon. Sa wakas ay sumagot siya na ang pangalan niya ay Iron. Naisip niya na ang kanyang pangalan ay parang pamilyar sa kanya sa ilang kadahilanan, ngunit bago pa siya makapag-isip ng malalim, tinawag siya ng isa pang babae. Ang ibang babae, si Yana, ay pinaalala sa kanya na magsisimula na ang kanyang pagbabantay at sinabi sa kanya na magpahinga na ngayon. Sumang-ayon ang babae, tumayo, at sinabi na magkikita sila ulit. Idinagdag niya na maikli lamang ito ngunit nasiyahan siyang makipag-usap sa kanya bago pumasok sa tolda. Sinulyapan ni Yana si Iron, iniisip na hindi siya mukhang masamang tao, ngunit nagtataka tungkol sa kakaibang pakiramdam na naramdaman niya sa kanilang pag-uusap. Kinabukasan, pinutol ni Chael ang leeg ng isang halimaw at sinabi ng isa sa kanyang mga miyembro na malapit nang magsara ang gate. Sinabi ni Chael kay Minhong na malapit nang magsara ang gate at kung hindi sila aalis ngayon, hindi na sila makakalabas hanggang sa matalo ang boss. Idinagdag niya na mukhang kailangan nilang mag-aim para sa tunay na aksyon sa susunod na pagkakataon. Tinanong ni Minhong kung hindi ba nila pwedeng samahan si Chael sa boss, na itinuro na ang boss ay dapat na madaling talunin para sa kanya. Inamin ni Chael na totoo ito, ngunit nag-aalala na baka masaktan sila. Iginiit ni Minhong na siya ay isang tunay na manlalaro rin at nagtalo si AR na kung tatakbo siya palayo sa tuwing natatakot siyang masaktan, hindi siya magiging mas malakas. Nagmakaawa si Minhong kay Chael na huwag mag-alala at hinimok siyang hayaan silang harapin ang boss ng magkasama. Tinanong ni Chael kung sigurado si Minhong at kumpiyansa siyang sumang-ayon, na nagpangiti kay Chael na iniisip na matagumpay niyang naakit siya. Ipinagmamalaki ni Chael na sinabi sa kanila na iyon ang espiritu ng isang manlalaro at iminungkahi na subukan nila ang kanilang medalya sa pamamagitan ng pagharap sa mga taong iyon muna, na itinuturo ang isang grupo ng mga orc na sumugod patungo sa kanila. Kumpiyansa siyang sumang-ayon si Minhong, sumigaw na naghihintay na siya para dito. Siya at ang kanyang koponan ay naglunsad ng kanilang mga pag-atake sa mga orc habang sina Chael at ang isa sa kanyang mga miyembro ay nagpalitan ng nakakaalam na tango. Ipinakita ng system na nagsasara ang gate habang nahihirapan si Minhong na harangan ang pag-atake ng orc. Naitulak si Minhong pabalik at sumigaw na mas malakas sila kaysa sa inaasahan niya. Tinawag niya si Chael para humingi ng tulong, ngunit sumigaw pabalik si Chael na magulo rin sa kanyang panig kaya kailangan ni Minhong na hawakan ang kanyang panig ng mag-isa. Nangangamba, nakita ni Minhong na ibinaba ng orc ang palakol nito sa kanya. Sa desperasyon, kumuha siya ng isang bagay mula sa kanyang bag, iniisip na hindi niya inaasahan na kakailanganin niya ito. Pinunit ni Minhong ang papel ng Magic Circle upang i-activate ang Fire Strike, na naglabas ng isang malakas na pagsabog ng apoy na nagsunog sa orc hanggang sa mamatay. Hinihingal pa rin si Minhong nang sumigaw si Chael sa kabila, nagtatanong kung maayos lang siya. Lumapit si Chael at humingi ng tawad sa hindi pagtulong kaagad, na ipinaliwanag na ang aggro ay napakalakas. Idinagdag niya na maswerte si Minhong na magkaroon ng scroll na mataas ang tier. Ipinaliwanag ni Minhong na sinabi sa kanya ng kanyang ama na gamitin lamang ito sa mga sobrang mapanganib na sitwasyon dahil ito ay isang one-time use item.
Tinanong ni Chael kung ibig sabihin ay wala ng ibang item si Minhong na katulad nito. Kinumpirma ito ni Minhong, na sinasabi na ito ay isang napakamahal na item. Pagkatapos ay naglabas si Chael ng isang scroll at itinutok ito kay Minhong, na sinasabi na nakakagaan ng loob. Naguguluhan, tinanong ni Minhong kung ano ang ibig niyang sabihin. Bigla, ginamit ni Chael ang scroll upang itali si Minhong. Natrap si Minhong at sumigaw, na tinatanong si Chael kung ano ang ginagawa niya. Mas nagulat siya nang makita na ang kanyang mga kasamahan ay nakatali rin. Nakangiti ng nakakatakot, nagpasalamat si Chael kay Minhong sa pagkahulog sa kanilang bitag, tumatawa ng kinakabahan. Sinabi ni Minhong kay Chael na tumigil na sa pagbibiro at kalagan siya, ngunit sinampal siya ni Chael ng malakas sa mukha. Ngumisi siya at tinanong kung iniisip ni Minhong na lahat ay biro lang dahil mayayaman ang kanyang mga magulang. Idinagdag niya na mukhang kailangan niyang maintindihan ni Minhong kaya iminungkahi niyang simulan nila sa pamamagitan ng pagputol ng isa sa kanyang mga tainga. Nagpanik si Minhong at nagutol, nagmamakaawa kay Chael na maghintay. Na-freeze si Chael nang marinig niya ang isang paghiwa at lumingon para makita si Yana na pinapatay ang isa sa kanyang mga miyembro. Nagulat si Chael at halos hindi niya mahadlangan ang kanyang espada sa oras. Sumigaw siya, nagtatanong kung paano niya nasira ang magic restraints. Kalmado, pinakawalan ni Yana ang kanyang espada aura. At tinanong niya kung ano ang tingin niya dapat niyang gawin. Napagtanto ni Chael na siya ay isang martial artist. Iwinagayway niya ang kanyang espada sa kanya nang may lakas, na itinulak siya pabalik. Naisip ni Chael na ang kanyang katayuan bilang isang martial artist ang dahilan kung bakit hindi gumana ang magic restraint sa kanya, ngunit hindi siya makapaniwala. Ang kanyang kasanayan sa paghahanap ng impormasyon ay nagpahiwatig na siya ay isang manlalaro. Itinuro niya na hindi rin mukhang pangalawang ranggo na D-rank player si Chael at tinanong kung siya ay isang unang ranggo na C-rank. Lumapit ang Wanderer at sinabi kay Chael na umatras dahil ang mga martial artist ay dapat na mag-asikaso sa isa't isa. Lumapit ang Wanderer kay Yana at nagkomento na base sa kanyang espada aura, siya ay nasa rurok tulad niya at ang kanyang espiritu ay kahanga-hanga. Gayunpaman, tinanong niya kung kaya niyang harapin silang lahat. Pinalibutan nila siya. Napansin niya na ang kanyang mga kalaban ay kinabibilangan ng isang rurok na martial artist at 3 C-rank, napagtanto na ang mga posibilidad ay hindi pabor sa kanya. Inilunsad ng Wanderer ang kanyang espada sa kanya, sumigaw na kung hindi siya aatake muna, siya ang gagawa ng unang hakbang. Mabuti na lang, nagawa niyang harangan ito sa oras at malakas na iniwasan ang kanyang espada gamit ang kanyang sarili. Nang aasar na tinanong ng Wanderer kung ano ang ginagawa niya at kung plano niyang manatili sa depensa magpakailanman, na nahihirapan na harangan ang kanyang mga pag-atake. Galit na itinulak siya pabalik ni Yana, sumigaw na huwag siyang maliitin. Sumugod siya, iwinagayway ang kanyang espada sa kanya ng paulit-ulit. Naharang ng Wanderer ang lahat ng kanyang mga pag-atake, ngunit nagulat sa kanyang lakas. Gayunpaman, nagulat din si Yana nang may isa pang lalaki ang lumitaw sa likuran niya, handang suntukin siya. Mabilis siyang tumalon palayo upang maiwasan ang kanyang pag-atake, na nabigo na mapagtanto na ang pagharap lamang sa isang rurok na Wanderer ay mahirap na. Sumigaw si Chael kay Iron, tinatanong kung ano ang ginagawa niya dahil hindi siya nakahuli ng mga halimaw sa buong panahon. Sinabi ni Chael kay Iron na kung gusto niyang mabayaran, dapat niyang mahuli ang babae na iyon. Nanatiling tahimik si Iron ng ilang sandali bago dahan-daang naglakad patungo kay Yana. Habang papalapit siya kay Yana, sumumpa siya sa kanyang sarili, naaalala na mula pa noong kahapon, maging ang pagtama ng kanyang mga mata ay nakakatakot. Nagtaka siya kung sino ba talaga siya. Nakaramdam siya ng malakas na intensyon sa pagpatay mula sa kanya, isang pakiramdam na sa tingin niya ay kilala niya ngunit hindi niya mapaniwalaan. Tinitigan niya siya ng tahimik, naaalala ang mga salita ng kanyang master, si Muwang, na siya ang master ng Divine Demon Cult. Sumagot si Iron kay Muwang na narinig na niya ang tungkol sa Demon Cult ngunit tinanong kung ano ang Divine Demon Cult. Sumagot si Muwang na ang mga ugat ng Demon Cult ay nasa Divine Demon Cult. Pagkatapos ay tinanong ni Iron si Muwang kung ang Demon Cult ba ay hindi ang nakatalagang kaaway ng lahat ng mga paksayon na kilala sa pagsira at pagbagsak ng mundo. Tinanong siya ni Muwang bilang kapalit kung iyon ba ang pananaw niya, kung saan nilinaw ni Iron na hindi yun ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Muwang na pagkatapos niyang umalis, nagpalaganap ang Martial Alliance ng propaganda ayon sa kanilang kagustuhan, na inilalarawan ang cult bilang masama. Sa katotohanan, sila ay mga simpleng at mahabagin na nilalang lamang. Idinagdag ni Muwang na kapag bumalik si Iron, dapat niyang alagaan ng mabuti ang mga ito. Bumalik ang mga iniisip ni Yana sa kasalukuyan nang makilala niya na kahit na kaya niyang lokohin ang iba, hindi niya maloloko ang kanyang mga mata. Ang kanyang kapangyarihan ay walang alinlangan na nagmula sa demonic cultivation. Naalala niya ang isang alipin na minsan ay nagsabi sa kanya na ang mga labi ng demon cult ay matatagpuan sa black market kung saan iniligtas nila ang mga dinukot na tao at hinikayat sila sa kanilang pananampalataya.
Inamin ng alipin na nahuli siya sa human trafficking at nagtapos sa pag-aaral tungkol dito ng personal. Noong panahong iyon, itinuring ni Irene na walang katotohanan ito, ngunit ngayon ay napagtanto niya kung gaano kapaki-pakinabang ang impormasyong iyon. Sinira ng Wanderer ang kanyang mga iniisip, nagtatanong kung ano ang tinitigan niya at kung plano niyang atakihin. Sumagot si Irene sa pamamagitan ng pagsasabi sa Wanderer na manahimik, na nagulat kay Chael at nagudyok sa Wanderer na tanungin kung ano ang sinabi niya lang. Tinanong ni Irene ang Wanderer kung bingi ba siya at inulit na ang kanyang hininga ay masama kaya dapat siyang manahimik. Naguluhan si Yana tulad ni Chael. Lumingon ang Wanderer kay Chael at tinanong kung ano ang mali sa kanya. Sumagot si Chael na hindi niya sigurado, na ipinaliwanag na nag-upo lang siya ng rune mula sa black market upang linisin ang mga bagay kung sakaling lumala ang sitwasyon. Pagkatapos ay tinanong ng Wanderer kung ibig sabihin ay hindi na mahalaga kung papatayin niya si Irene nang hindi naghihintay ng sagot. Sumugod ang Wanderer, ngunit nagulat nang masira ang kanyang espada nang tumama ito sa mga itim na globo sa kamay ni Yana. Hindi makapaniwala ang Wanderer na ang kanyang espada na pinagkalooban ng aura ay madaling naputol at napagtanto na si Irene ay isang master na lampas sa kanyang antas. Tumawid sa kanyang isipan na si Irene ba ay nasa transcendent level. Sumugod ang kasamahan ni Chael, sumisigaw sa takot, nagtatanong kung ano ang mali kay Irene at nag-uutos sa lahat na atakihin ng sabay-sabay. Kalmado silang pinaalalahanan ni Irene na sarado ang gate, ibig sabihin ay hindi na mahalaga ang pagpatay sa lahat. Sinubukan ng Wanderer na pigilan sila, ngunit sinabi ni Aaron na huli na at pinakawalan ng kanyang mga itim na globo, na tumusok sa kanilang mga katawan. Sinipsip ng mga globo ang kanilang panloob na enerhiya habang napagpasyahan ng Wanderer na siya ay hindi bababa sa isang Supreme Master. Ilang sandali lang, sumabog ang mga itim na globo at pinanood ni Yana ng walang emosyon habang nawawala ang kanilang mga katawan. Iginiya niya ang kanyang tingin kay Chael na nag-uutos sa takot. Tinanong ni Irene kung talagang may oras si Chael para mag-focus sa kanya lang. Biglang na-freeze si Chael, nakaramdam ng isang bagay sa likuran niya, ngunit huli na. Iwinagayway ni Yana ang kanyang espada, pinugutan ng ulo si Chael sa isang pag-atake. Tumama ang kanyang ulo sa lupa nang may mapurol na tunog, kasunod ng kanyang walang buhay na katawan. Tinitigan ni Irene si Yana na hinihingal sa pagod at tinanong kung siya na ang susunod. Itinago niya ang kanyang espada, sumagot na walang paraan para makalaban siya at hindi siya hanggal na subukan, alam na mamamatay siya. Pinaalalahanan niya siya na siya ay bahagi ng grupo ni Chael ilang sandali lang, ngunit sinagot niya ito sa pamamagitan ng pagturo na siya mismo ang nagpatay sa kanila lahat. Sinabi niya sa kanya na huwag magkunwari na nasa iisang panig sila at nahulaan na dapat ay may layunin siya. Anuman ang layunin niya, inalok niya ang kanyang tulong, nagtatanong kung patatawarin niya siya kung gagawin niya ito. Tinanong niya siya pabalik kung gusto niya ang kanyang buhay. Nagulat siya, ngunit kalmado niyang sinagot na kung gusto niya ang kanyang buhay, kinuha na niya ito. Napagtanto niya na matalino siya bago pa sila makapag-usap ng mas malalim, isang malakas na ungol ang pumutol sa kanila. Lumingon sila upang makita ang isang napakalaking halimaw na papalapit. Kalmado, tinanong ni Irene kung iyon ba ang boss ng gate at pinaalala sa kanya na sinabi niyang tutulong siya. Sinabi niyang hawakan niya ang halimaw at ilabas sila mula doon, na mas lalo siyang naguluhan. Gayunpaman, sumagot siyang oo at sumugod upang labanan ang boss. Ilang sandali lang, lumabas sila mula sa dungeon. Nahiga si Minhong sa kanyang mga tuhod, hindi makapaniwala na nasa labas na sila. Siya at ang kanyang koponan ay nanginginig sa takot ngunit galit dahil sa pagkakanulo ni Chael. Sinabi ni Yana kay Minhong na sa tingin niya ay masyadong madali niyang pinakawalan si Chael, na kinikilala siya. Nagpasalamat si Minhong at ang kanyang koponan sa kanya sa pagligtas sa kanilang mga buhay. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit itinago niya ang katotohanan na siya ay isang martial artist at sumama sa kanilang newbie party. Itinuro niya ang isang lalaki na nakasuot ng suit at sinabi kay Minhong na siya ang magpapaliwanag. Lumapit ang lalaki at sinabi sa kanila na sumakay sa kotse, nangangako na ihahatid sila pauwi at magpapaliwanag sa daan. Sumang-ayon sila at umalis kasama ang lalaki. Lumingon si Yana kay Irene at tinanong kung paano siya makakatulong sa kanya ngayon. Sumagot si Irene na gusto niyang tanungin siya ng isang bagay muna. Tinanong niya kung ano yun at tinanong niya kung siya ay mula sa Heavenly Sect o sa Blood Sect. Nagulat siya at naguto, tinatanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Muli siyang nagtanong kung hindi ba siya isang miyembro ng Demon Cult at tiniyak sa kanya na wala siyang balak na iulat siya sa Martial Alliance. Tumigas ang kanyang ekspresyon at galit siyang tumitig sa kanya, tinatanong kung bahagi ba siya ng cult. Napansin niya ang biglaang pagbabago sa kanyang kilos at tinanong kung ibig sabihin ay hahayaan niya siyang kumilos ng ganoon sa kanya kung siya ay isang miyembro ng cult. Paulit-ulit niyang hinihingi na sumagot siya, tinatanong kung bahagi ba siya ng cult. Simple lang niyang pinaalala sa kanya na siya ang unang nagtanong. Bigla, pinalibutan siya ng mga lalaki na nakasuot ng suit, ang mga espada ay nakatutok sa kanyang leeg.
Nanatiling kalmado siya, sinasabi sa kanya na ito ang kanyang huling pagkakataon upang sumagot. Muli niyang tinanong kung siya ay mula sa Heavenly Sect o sa Blood Sect. Hindi makapaniwala ang mga lalaki sa napakalakas na presyon na nagmumula kay Iron, nagtataka kung siya ba ay isang halimaw. Sumigaw si Yana na siya ay mula sa Blood Sect, na nagulat sa kanyang mga lalaki. Inutusan niya silang ibalik ang kanilang mga espada, na ipinaliwanag na si Yun ang kanyang tagapagtaguyod. Nag-atubili ang mga lalaki, na pinapaalala sa kanya na alam niya ang tungkol sa kanilang pag-iral. Sa takot, tinitigan niya sila at ipinaliwanag na kung gusto ni Iron na patayin silang lahat, hindi na magiging hamon iyon, na ginagawang walang kabuluhan ang anumang banta laban sa kanya. Nanginginig, sa wakas ay ibinaba ng kanyang mga lalaki ang kanilang mga espada. Lumingon siya kay Iron at sinabi na nasagot na niya ang kanyang tanong kaya ngayon ay kanyang turn na sumagot sa kanyang tanong. Muli niyang tinanong kung siya ay isang tagasunod ng relihiyon. Binaba niya ang kanyang aura at kalmado niyang sinagot na sa ngayon, masasabi lang nilang siya ay isang tagasunod. Inamin ni Yana na hindi pa rin niya naiintindihan kung ano ang ninanais ng kanyang tagapagtaguyod ngunit nangako na tutulong sa anumang bagay na hilingin niya. Tinanong niya kung sasabihin niya sa kanya ang kanyang layunin ngayon o kung dapat silang magkasama. Sumagot siya na sasamahan niya siya. Pumasok sila sa isang mamahaling van ng magkasama. Habang nag-aayos sila, nagpaalam si Yana na ipinaliwanag na kailangan niya ng hangin. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang mukha, na umaabot tulad ng silicone, at dahan-daang tinanggal ito. Naguluhan, napagtanto ni Yana na tinatanggal niya ang isang infinite mask. Nang matanggal ito, tinanggal niya ang tali ng buhok na humahawak sa kanyang buhok, na nagpapakita ng mas nakamamanghang at pinahusay na kagandahan. Komento niya na maganda siya at nagpasalamat siya sa kanya, tinatanong kung ipinapakita ba niya ang kanyang tunay na mukha. Sumagot siya na nagbago ito ng kaunti mula noon. Tinanong niya kung si Iron ba ang kanyang tunay na pangalan at nang simpleng sumagot siyang oo, nagulat siya. Idinagdag niya na ngayon ay kanyang turn na magtanong, na tumutukoy sa mga miyembro ng kanyang partido tulad ni Minhong. Napansin niya na tila walang kamalayan ng mga ito tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos ay tinanong niya kung ang pangako na ihatid sila pauwi ay isang kasinungalingan. Idinagdag niya na base sa kanyang infinite mask na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon at ang limousine, malinaw na hindi problema sa kanya ang pera. Tinanong niya kung ang kanyang tunay na layunin ay ang pag-recruit ng mga tagasunod para sa cult. Inamin niya na tama siya, na ipinaliwanag na ang kanyang orihinal na plano ay ang pagbuo ng ugnayan at unti-unting pag-recruit sa kanila, ngunit sinira ito ni Chael. Nahikab siya at nagkomento na ang mga mayayamang bata ay dapat na magdala ng napakalaking halaga ng donasyon at tinanong kung iyon ang paraan kung paano niya nakuha ang kanyang pera sa ngayon. Sumagot siya na habang nangongolekta sila ng mga donasyon, hindi sila humihingi ng hindi makatwirang halaga tulad ng ginagawa ng mga asosasyon. Sa huli, ang gusto nila ay isang guild. Ipinaliwanag niya na ang pagsali sa cult ay may kondisyon na tumulong sa pagtatatag ng isang guild, kaya hindi ito isang talo para sa mga manlalaro. Napagpasyahan niya na ang mga guild ay mahalaga para sa mga manlalaro na hindi makausad ng walang pag-level up. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tanong sa kanya, tinatanong kung anong martial arts technique ang ginamit niya sa gate. Napansin niya kung gaano siya kaagresibo sa pagtalon ng diretsyo sa pagkilala sa kanyang teknik. Ipinaliwanag niya na ibinahagi na niya ang lihim ng cult kaya nararapat lamang na malaman niya kahit na iyon. Sumagot siya na hindi niya magagamit ang kanyang martial arts sa ngayon, na nagulat sa kanya. Nahihirapan siyang paniwalaan ito, isinasaalang-alang na sinira niya ang ulo ng isang rurok na martial artist. Kalmado niyang ipinaliwanag na ito ay parang isang bersyon ng Tanji Gong, tinatanong kung naisip man niya ang martial arts na iyon. Pagkatapos ay inilipat niya ang paksa, tinatanong kung ano ang ginagawa ng cult sa hockey. Tinanong niya kung ibig niyang sabihin ang mga espesyal na komisyon at ipinaliwanag na tumatanggap sila ng mga komisyon sa hockey upang makakuha ng karanasan para sa kanilang mga tagasunod. Tinanong niya kung kasama rin dito ang mga bagay tulad ng pagdukot o pagpatay. Sumigaw siya na ang kanilang cult ay hindi dapat isama sa mga ganoong basura, na ipinaliwanag na ang kanilang mga biktima ay mga pulang manlalaro lamang o mga sikat na rogue. Tinanong niya kung ang pag-recruit ng mga tagasunod ay isang layunin din. Kalmado niyang sinagot na tama siya. Naisip ni Iron na hindi sila kasing sama ng paglalarawan ni Muang. Sa katunayan, ang Han Guild ay mas parang isang grupo ng mga kontrabida sa kanya. Pagkatapos ay nag-atubili si Yana bago nagtanong ng isang huling tanong. Siya ba ang sikat na Comrade Killer Iron? Ang kanyang tanong ay nagdulot ng isang malakas na reaksyon. Naglabas si Iron ng isang matinding presensya at nanginginig ang buong limousine. Siya, kasama ang kotse, ay nanginginig sa takot. Nagtaka siya kung bakit hindi gumagalaw ang kanyang katawan kahit na siya ay nasa rurok na mismo. Naramdaman niya na ang kanyang presensya ay tulad ng taong iyon, isang demonic na lalaki na naalala niya. Kumakalma siya pagkatapos makita ang kanyang reaksyon, na nagbigay daan sa kanya upang makahinga.
Sinulyapan niya siya, nagtataka kung ang kanyang pagpapakita ay isang babala. Tumigil ang limousine at napansin niya na nakarating na sila. Binuksan ng driver ang pinto at inutusan niya si Yana na manguna. Lumabas sila sa harap ng gusali ng Ganga Group, kasama si S-Rank Chairman Kang Chol na nakatayo sa harapan. Alam ni Yana na ang korporasyon ay may napakalaking impluensya sa buong South Korea at Asia. Hindi siya makapaniwala na ang gusali ng Ganga ay ang punong tanggapan ng blood cult. Tinatanong niya kung papasok siya at tinanong niya kung hahayaan niya siyang umalis kung sasabihin niyang hindi. Sumagot siya na kung gusto niyang pumasok, papasok siya kahit na anong mangyari. Sinabi niya sa kanya na kahit na hindi siya pumasok, patuloy pa rin siyang hahabulin. Abangan ang mga susunod na mangyayari mga koys, mag-like at subscribe for more video. Salamat mga koys!